Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na ang mga bata? Palakpakan po natin ang mga kabataan natin. Ayan. Diba, amoy araw mga yan. Pero nakakatuwa pong andito pa rin ang mga kabataan natin, nakikiisa tayo sa kanilang kagalakan. Bilang pari po, marami na ang lumapit para humingi ng pagbabasbas at panalangin sa akin. At nakakatuwa kapag sila ay bumabalik para magpasalamat. Halos 1 taon na rin po ako dito sa Singalong at meron pang mga dumadalaw, bumibisita kahit malayo na ako upang magpasalamat sa pagdadasal at sa pagbabasbas ko sa kanila. Makapasa sa exam, gumaling sa sakit, makakuha ng visa at kung ano-ano pang pangangailangan. At sa maraming pagkakataon na ako ay nakikihati sa kanilang good news, sa mabuting tinanggap nila, ako ay nakikihati sa kanilang kagalakan at pasasalamat. Inaanyayahan tayo ngayon na matutong magalak, matutong matuwa, at makiisa sa kagalakang dala ng pagdating ng manunubos. Alam po ninyo, ang isa sa lason ng pagiging masaya ay inggit. Kaya kung hindi na tayo natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa, isilang ang ibig sabihin niyan. Baka inggitero na tayo. Kapag hindi na tayo marunong matuwa, pumalakpak sa tagumpay ng iba, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi na tayo masaya. Hindi tayo marunong makihati sa good news, sa mabuting balitang tinatamasa at tinanggap ng ating kapwa. Ang napakinggan nating mabuting balita ngayon ay simula ng Gospel ni Saint Mark. At sinabi ni Saint Mark na ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Ipinapaalala sa ating lahat, nag-iisa lang ang mabuting balita. Nag-iisa lang ang good news at walang iba kung hindi si Jesus. Malakas ang tukso sa aming mga pari, sa aming inyong mga nakikita kapag nagsiserve sa simbahan, naisipin namin kami ang bida sa simbahan, kami ang bida sa misa. Lalo na ako, nag-homily. Pwede sana ang ipangaral ko, ang ipahayag ko, ang mga achievements ko, ang mga narating ko, ang tungkol sa akin. Pero ang babala sa atin ngayon ni Juan Bautista, ipinapaalala sa ating lahat, insulto sa Diyos kung tayo ay magbida-bida. Dahil nag-iisa lang ang bida ng Adbyento, nag-iisa lang ang main character ng Adbyento, at walang iba kung hindi si Jesus. Ang lahat ng ginagawa natin, ang lahat ng paghahanda natin ay para kay Jesus. Hindi para kay Father. Para kay Jesus. At inaanyayahan tayo ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ang pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Nang sa gayon ay masimulan na natin ang panibagong eksodo mula sa pagkaalipin papunta sa kalayaan. At ito ang naranasan ng mga Israelita sa ating unang pagbasa. Matapos ang mahabang panahon ng kanilang pagkakaalipin sa Babylonia, sila ay pinalaya at pinauwi na sa Jerusalem. Bagong eksodo, paglalakbay mula sa pagkakaalipin patungo sa kalayaan. At ito ang mabuting balitang bigay sa atin ng Ama, ang mabuting balitang handog sa atin ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak
na si Jesus. Si Jesus ang nag-iisang mabuting balita. Si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas na bigay ng Diyos. Amen.